ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Ang tinuro sa akin ng mga estudyante ko, huwag kang magturo sa awa, magturo ka sa tiwala. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show, powered by Linya Linya Studios. Wow. Ang kasama natin ngayon, isang magandang umaga. Nagbabalik sa The Linya Linya Show, Teach Sabs Ongkiko and Teach Jayton Zulueta. Boom! Kumusta guys? Kumain na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa. Kape pa lang. Salamat sa kape. Papakainan daw tayo ni Sam pagkatapos. Ay, ayun. Papakain si Sam mamaya. At mabubusog naman tayo sa kwentuhan ngayong umaga. Yun. Pero bago pa magpakain si Teach Sab sa atin, nagdala na ako dito ng mga ilang prutas, guys. So, Alay. Mukha siyang alay sa altar. Pero meron din tayong kape. Care of Kape-Kape by Linya Linya. Salamat, Kape-Kape. Yan ang Cheers. ating coffee. Pero part ng na-experience sa Kape-Kape. Si Teach Sab, nakapunta ka na, di ba, ng Kape-Kape? Hindi pa? Hindi pa nga eh. Ikaw rin, Jayton. Nakapunta na ako. Nag-birthday yung nga pala. anak ko. At si napakaganda ng Oo birthday sa Puddy Rock sa Shangri-La, 5th floor. Yun, grabe. May promotion agad yung Puddy Rock. Pero thank you, Teach Jayton. Pumunta rin ako doon sa birthday ni Turo. Pero nakita ko, enjoy na enjoy yung mga bata sa Puddy Rock. So, sa mga parents dyan, naghahanap ng venue rin for their kids. For parties, may ano rin sila doon. Classes sa music and art. Puddy Rock Studio sa Shangri-La. Pero meron sa loob kasi ng Puddy Rock, may kape-kape. So, pwede din ba mag-birthday party ang adults sa Puddy Rock? Pwede. Para young at heart. Oo, ako nga nagsaslide time. ako dun eh. Pinsan kapag nasistress ako, pumunta ako ng Puddy Rock, nagsaslide lang ako. Para lang medyo ma-feel ko ulit yung yung pagkabata. Yung Iba rush. din yan. Yun. At pwede kang magpakape sa birthday mo through Kape-Kape. And totoo yung coffee cart namin, open na siya for events. So, ang maganda pa sa Kape-Kape, alam namin yung feelings mo dyan eh. Kaya Teach Shabs, pwede kang pumili dito, tsaka Teach Jayton, kung anong kape ramdam mo today. Napapagod pero lumalaban. Yeah, Gusto ko pakita to. mo dito sa camera, Gusto Teach ko Shabs. to. Susulatan natin yan. Ang tapang mo. Yan, ang tapang mo. Ayan. Lapong Pakita mo pape, dyan. basta may kape. Pakita mo dito, Parang- Jayton, yung ang tapang mo. Boom! Oh, Tapang nito ni Jayton. bagay nga yan sa'yo. Jayton, sulatan ko muna bago may kape. Ilagay natin sa jacket. Sa Kape kampo natin, yan, sa sa kape kampo yan, ma'am. Hindi ba pwedeng sa akin na lang? Kasi ako yun eh. Hindi, Gusto ko i-own eh. product placement ata. Sa likod ba to? Kasi... Pero kasi, ganun siya ka-relatable, no? Pwedeng ikaw yan mismo. Yun nga, kaya gusto ko ilagay sa sarili ko. Yan. Kasi ako yung napapagod pero lumalaban, Char. Yan. So, dito sa likod. Jayton, tanggalin mo naman muna yung papel sa stapler. Ikaw talaga. Tulungan na nga natin yung kaibigan natin. Ay, dumikit. O, yan. So, nakakatawa po itong mga kasama natin. Hindi natin, ako Teach Shabs. Yan, hindi ata na full ng mabuti ni Teacher Jayton. Alam nyo, syempre napakilala ko na si Teach Shabs sa Teach Jayton sa ibang episodes natin. Sana balikan nyo, sa mga first time silang naririnig at nakikita ngayon. Pero pwede bang konting pagpapakilala? At gusto ko sana kayong magpakilala sa mga sarili nyo dahil medyo mabigat yung mga resume nitong mga to. Baka umabot tayo ng tig 30 minutes. Pero gusto ko lang din marinig kung paano nyo ipakilala yung sarili nyo. Unahin na natin si Teacher Jayton Zulueta. Ako si Jayton Zulueta. Ako ay 20 years na nasa AHA Learning Center. Si AHA Learning Center, yung grupo na finound ko, ayun po, tayong pagbabago ating hintay. Isa sa mga shirts na tinulungan kami ng linya-linya
ay isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang hindi nakakabasa or hindi nakakabilang na medyo matanda na, grade 4 to 6. We've been doing it for 20 years. Ginagawa ho namin to sa dalawang paraan. Meron kaming Community Learning and Leadership Center na tinatayo kung saan yung mga bata na nahihirapan pwedeng pumunta after school to learn, to get coaching. Their parents can come as well. And then we also do a lot of teacher training with a lot of big brands all over the country, sa Batangas, sa Cebu, sa Mindanao. Nandito kami, hindi lang, actually yung maganda sa AHA, marami kasi kaming tao na tumutulong, whether it's, we have 1,000 something, I just found out we have 1,000 something student teacher volunteers, I didn't know that, na we have 1,000 public school teacher volunteers that do at least 100 hours of volunteering. And I am also with our favorite and most trusted, napakagaling na collaborator, si Teach Sabong Kiko. Yun. I'll pass it on to Sa Sab. segue. Ang ganda ganda ng ng segue, segue niya. ganda. O, yun na po Turo yung mo, turo mo siya. introduction ko. Totoo naman. Turo. Yan. Sige. Ako, si Teacher Sab Ongkiko. 15 years na ako nagtuturo sa public school, sa Kulet Elementary School. Ano pa bang gusto kong sabihin bukod doon? I think yun naman yung pinaka ginagawa ko, no, sa buhay. 15 years of teaching in the public school. Ang Kulet Elementary School ay nasa May Tandang Sora at karamihan ng mga bata namin ay galing sa urban poor communities around the school. So yun yung buhay ko for the past 15 years. Wow, grabe, no? So, siguro nakita nyo na si Teach Jayton and Teach Sab siguro sa mga conferences. So, kaya lately sa social media, lumalabas din sila. Si Sab, no? Na may mga nai-invite ka sa mga teacher conference, ganyan. Or sa mga events sa school. And then nakakapag-share ka ng experience mo sa teaching for 15 years. Ang seryoso natin. Pero dahil parte siya ng advocacy natin. Yes, and rin, yung introduction natin sa inyo. Na bago kami kwentuhan, kulitan, at saka kwentuhan dito, gusto ko lang sabihin kung gaano kabigat yung mga kausap natin ngayon. Pero, Pumayat na kami. Ay, pumayat na. Hindi na kami Hindi na bigat. Pero totoo, looking good kayo pareho. No? Looking good kayo pareho. Nag-ayos talaga kami para sa show na ito. Grabe, no? Kasi may video. May video, no? So, dati, nung pandemic, mas Zoom pa yung mga interviews natin. Pero happy ako ngayon na mas nandito na. And wow, bakit ba tayo nandito? Ba't tayo nagsama-sama dito, Jayton and Teach Sabs? I think, galing lang din to sa kwento ko. Pero paano nga ba tayo nagkakilala ulit? Una, si Jayton kasi pinakilala sa akin ni Gian, friend ko, si Gian Lau. Siya yung nag-refer sa akin sa AHA. I think nag-volunteer din siya before. Doon na-introduce yung AHA sa akin. Agad-agad, binit ko si Jayton. Love at first sight kami ni Jayton eh. Totoo. Unang pagkita namin sa pizza place sa Makati. I can feel the chemistry nga dito eh. Grabe. Parang, okay, makaka-partner namin to. Si Sab love at 10th sight ata sa akin. Hindi ako third wheel dito sa conversation na to. Lang ako. Kailangan kong makita naman 10 beses pa bago nagkaintindihan kami na to. Ganun talaga, di ba? May tawag doon, stages of... pero ganun yung friendship, di ba? Minsan nagsisimulang, hindi nyo naiintindihan yung tapos mas malalim pala pagkatapos. Yun, matindi. Bawi. Pero kami naman ni Teach Sabs, paano nga ba tayo? Pero yun niya, bago ko pa siya ma-meet, napapanood ko na siya sa mga video sa YouTube. Na every time na pinapanood ko na naiiyak ako. Hindi pa ako teacher niya na. Every time na binibigay ko pa sa mga friends kong teachers yung videos niya, naiiyak sila. Anyway, pero nakilala ko si Teach Sabs through Jayton naman. Tama? Through AHA. Yes. Sa may Sa show ng AHA. Yes. Doon pala tayo unang nag-meet. At saka kasi nag-podcast tayo noong pandemic. So, in-introduce ka para maging guest ata, parang ganyan. Oo. Pero nauna yung sa AHA bago ka pa nag-guest sa Linya Linya Show? Or sa Nauna natin yung radio program nung pandemic. Na-connect yes. na-invite na kita. Oo. Ayun. So,
doon nagsimula and siguro, ewan ko, no? Hindi naman natin sinasadya siguro yung bond na to, no? Yeah. And Galing nga eh. ano lang, parang low-key, ano lang din, low maintenance na group na alam natin may kanya-kanya tayong mga pinagkakabisihan in life. Pero may ano pa rin, from time to time nakakapag kumustahan, catch up. So, happy ako na yung level up ng ating bond as friends ay from yung mga Zoom shows na yan ng AHA to podcast guesting to lunch and dinner na kwentuhan about life. Di lang puro trabaho, mga personal na buhay. Pero feeling ko nga ang ganda nung simula natin kasi mission yung nag-connect sa ating lahat. Yung parang alignment ng values, ng gusto natin mangyari, ng na-imagine nating klase ng buhay sa Pilipinas, sa sarili nating, diba? Ang ganda. So, yun yung core. Tapos, mula doon, lumalim siya. And ganun yung lalo na habang tumatanda tayo, mas ganung kinds of friendships na rin yung nabubuo, I think. Kasi unlike siguro sa school na wala tayong magagawa, ito yung mga klase natin. Parang kanino ka kanino ka makaka-relate and all, or kanino ka magko-connect. Pero siguro pag lumaki na yung classroom, paglabas mo ng eskwela, mas may chance ka na rin to di naman pick, pero pagka may mga na-encounter kang mga tao, meron ka ring opportunity to paano ba? May conscious choice din na i-nurture yung relationships na yun. And, ayun. And kaya ngayon naman, parang naisip kong dalin sa Linya Linya Show itong conversations natin. And nag-isip nga kami ng title for this. And, naisip ng isa sa mga partner namin, si Mitch, yung Turo-Turo. And si din. Nagkataon pa, yung recommendation din ng writer namin dito, si Tony. Sabi niya, Turo-Turo din. So sabi ko, maganda yung Turo-Turo. Tingnan natin, It could be a new segment for the Linya Linya Show. Pero sakto siya dahil nagtuturo kayo pareho. And nagtuturoan tayo dito kung sinong pwede magsalita na next. At sinong pwede asarin. Pero pika-pika rin siya ng kung anong mga gusto nating topics na pag-usapan. So, ako, alam ko, again, 20 years itong si Jayton with itong napili niyang mission. And si Teach Sabs naman, 15 years sa public school. And alam ko isa kayo sa mga pinaka-basing mga tao. Pero hopefully itong space na to sa The Linya Linya Show yung maging pahinga nyo. From the things that you're doing every day. Pero ito, pwesto rin siya para mapag-usapan yung mga ginagawa nyo kung gusto niyo siyang pag-usapan. Pero pwesto rin siya para pag-usapan yung mga hindi nyo na pag-usapan sa mga profession nyo. Dahil syempre, sa likod ng pagharap nyo sa mga kanya-kanya nyong organizations, klase, ay mga kaibigan kayo, kapatid kayo, tao, na may mga kanya-kanya ring mga bagay na natatawa or nalulungkot, na at least sana maging espasyo to doon. So, tignan natin, itong turo-turo kung saang direksyon tayo tuturo nitong usapan na to. So, yun, siguro gusto ko muna ulitin kung kumusta kayo. Kumusta ulit. Kasi syempre, sinabi ko na kanina. Syempre, sinabi niya naman, kumusta ito, nakapagkape na, hindi pa kumakain. Pero, in general lang, anong disposition mo ngayon, Teach Sabs? Ako ay naghahanda. Actually, nag-start na yung leave ko nung September 5. So, kakasimula lang ng leave. Naghahanda akong umalis para mag-aral ng 2 taon sa ibang bansa. So, nandun ako sa space na iiwan ko pansamantala yung mahal kong gawin na pagtuturo, di ba? At hinahanda ko yung sarili ko na estudyante naman ako. Ganyan. Naghinahanda ko rin yung sarili ko na magpaalam muna pansamantala sa mga tao. So, medyo
alam mo yung bittersweet yun yung moment na yun na may opportunity ka, ang saya nun, but at the same time may lungkot kasi may maiiwan ka, yung mga nakagawian mo, kailangan masanay kang hindi mo ulit muna gagawin, diba? Iba, bago naman. So exciting and sad, and so halo-halo yung emosyon ko, parang yun nga, sabi mo nga turo-turo, parang buffet of emotions. Nandun ako sa space na yun ngayon. So, wow, no? Unang beses mo ba ulit tong mag-aaral after mong magturo? Yung last ko kasing pag-aaral abroad ay 2013 sa Australia. Nakakuha ko ng scholarship under the Australian Leadership Awards, Australia Awards, sorry. Yun na pala yung tawag doon, di ba? So yun, sa mga teachers din na interesado, meron namang available scholarships, no, for us. So yun, 2013, tapos natapos ko na yung return service ko. Tapos, parang di ba paminsan, pakiramdam mo gano'n, yung ang tagal mo nang ginagawa yung isang bagay. Tapos gusto mo naman na umatras muna, tapos tignan siya ng malayuan. At hindi mo siya magawa kasi tuwing gagawin mo yun, lagi may dumadagdag na trabaho, tapos nalulunod ka lang. Yun yung gusto kong gawin So, naghanap ulit ako ng scholarship na pwedeng pag-aralan at nababagay dun sa kinakailangan natin sa public school. So yung course na kukunin ko ay Resilience in Educational Contexts, specifically for underprivileged context. So ang galing no, kasi ang pinaka gusto niyang ituro sa programa ay paano mo gagawing matatag ang isang bata sa pamamagitan ng pagiging matatag ng mga bagay sa paligid ng bata, pamilya, paaralan, komunidad, parang gano'n. So, may element ng community organizing, may element ng socio-emotional learning, yung pag-ano ng bata. Ang ganda, di ba? So, on paper, na-excite talaga ako. Parang, wait, ito yung kailangan natin. Kasi, pag sa, alam mo to, Jayton, di ba, na masyado tayong tutok sa reading and numeracy. Pero pag tinignan mo, meron kang ang intervention, nag-tutorial ka nga, wala namang katatagan yung bata, hindi yan pupunta sa tutorial mo. Kasi wala yung lakas ng loob na harapin yung hirap ng araw-araw or mag-reading tutorial ka. At yun yung nangyayari sa mga estudyante namin ngayon. Kahit may lunch na, may snacks na, hindi pa rin pumupunta kasi natatamad, nawawala ng motibasyon. Baka hindi lang dapat reading and math ang tutukan. So yun yung gusto kong aralin, gusto kong maging eksperto sa kung paano natin mapapasok yung perspective na to sa paano natin pinapatakbo ang edukasyon dito. Yun. Wow. And I think, Jayton, makaka-relate ka dito kasi, di ba sa AHA yan din yung tinatry niyong gawin. Tama? Kasi yun yung pagkakaintindi ko rin. Nung pumunta rin ako sa mga, sa AHA Learning Center, may mga magulang din doon na nagvo-volunteer. Part din ay yung, kumbaga, sinusubok na magkaroon ng intervention hindi lang sa academics ng bata, pero sa iba pang nangyayari sa buhay ng bata. Tama ba? Ganon din ang sinusubok. Social-emotional learning. Yeah. Actually, nung nagsasalita ka, Sab, at pinag-uusapan namin madalas, advocates kami for social-emotional learning. Siya ay advocate for resilience, no? Pinag-iisipan ko rin ngayon at kakagaling ko lang sa mga talk. Kahapon may talk sa Ateneo, si Greg Boyle, who talks about how we should stop measuring for outcomes and be one with the suffering of others. And what does that mean? Now, when I am coming in, and I feel like that is something that maybe both of us are trying to understand, right? Kasi when we do get to that place and we have the reading scores, we find that the problem isn't reading. Yeah, the problem totoo. is I am not yung sinasabi ko sa sarili ko bilang bata na walang tiwala ako sa sarili ko. Ako ay hanggang buong buhay na ba ako ganito? Ako ay masama. I am not good enough. Hindi ako magaling. And we think that is something that will always cannot be studied or we cannot count. But in reality, somewhere in this world, there is a science to it. And is that what drew you ba to that? Na parang to learn? Kasi it's something you do naturally, right? But you're trying to figure out how can you bring it to everywhere else. Oh, tsaka iba naman. Kasi we've been trying methods na we've been doing before. It doesn't work na nga, inuulit pa natin, di ba? Parang baka meron bang ibang way
sa pagtingin sa bagay na ito. May iba pa bang perspective na hindi natin nakikita? At minsan, ang nakakalimutan kasi natin, yung perspective ng bata. Exactly. Bakit hindi siya makabasa? Bakit hindi siya maka-math? Diba? Ano lang ba talaga yan? Kahinaan lang ba ng isip? Kasi bilang teacher, alam nyo na hindi yun totoo. Laging ang tao pwedeng matuto. At yung interesting, lahat ng discussion, technical. So, galingan natin yung mga sweldo ng teacher. That is good also. Baguhin natin yung curriculum. Tingnan natin yung Singapore, anong ginagagawa. Pero pag ikaw ay nasa classroom, pag ikaw kausap mo ng bata, it is human. The issues, no? Tsaka diba, Ali, pinag-usapan din natin to na hindi na, kahit taasan mo ang sweldo ng teachers, mahihirapan pa rin kami. Bakit? Kasi mahirap nga ang buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. At karamihan doon, estudyante namin sa public school. So kahit taasan mo yung sweldo namin, kung hindi nagbago yung kondisyon ng mga Pilipino, patuloy kaming mahihirapan sa trabaho namin. Diba? Kasi madaling magturo. Kung okay din ang estudyante mo, pagtuturo lang iisipin ko. Hindi ko iisipin na gutom siya. Hindi ko iisipin na may nangyayaring violence and abuse sa bahay. Hindi ko iisipin, hindi yun okay So kung learning lang, madali lang yun. Pero kung maraming nangyayari at hindi ko kontrolado, ang pinakamahirap sa pagtuturo ay yung mga bagay na hindi mo makontrol. Diba? Kasi hindi mo hawak yun para sa estudyante mo. Kahit gusto mo siyang bigyan ng magandang buhay, hindi mo na yun hawak. And if you stay long enough, kung sabihin natin, at yan yung bilib na bilib ako kay Sabrina o kung Kiko, buong pangalan. Sabrina o Kiko. Bilib na bilib ako. Kasi alam mo, yan yung mga tao na pag nakilala mo, when you watch the video, obviously ma-inspire ka. But even more inspiring in person because naniniwala siya na, diba? And she tries it with her students. You know, a lot of people feel like that's a waste of time. You don't, obviously. I don't. Holding space for these stories and what. And it informs us, diba? Na when we try to think of the problem, it's not theoretical. It's not hypothetical. It's not a research issue. We have faces So now the challenge for us is knowing that most things won't change. How can we every day continue the mission? Knowing nga, yun yung tanong ko sa'yo, knowing that things, sorry this is the Jayton Zulueta show. No. Parang hindi ko alam Yun yung tiniisip ko rin Kasi for us, na decidido na, okay, but not everyone has that strong resolve, diba? Pero yun nga yung maganda sa ginagawa ng linya-linya. Turo na naman. Kasi diba, gets ka namin. Yun yung tagline nyo at tinutulungan nila tayo magpatuloy. Shirts nyo, yung memes and yung posts. And so, hindi kailangan nasa eduk sector ka o nasa NGO ka para makatulong sa kapwa mo na magpatuloy. Iba din ang mission ng linya-linya at ang ganda din nun So, and itong podcast na to, diba? Kasi parang nag-hold space siya sa mga taong hindi nakakakuha ng platform like me or ano. And ako naniniwala ako na hopefully if we go through na yung mga nanay, mga students natin will benefit from spaces like this. Baka nga yung mga gusto nating ipaalala sa mga tao, sa mga pamilya at mga estudyante natin, andun din ang linya-linya. Sila naman ng visually pinapaalalahanan ang mas malaking crowd, di ba? Mas malaking audience, ganun. So, ako gusto ko lang ulit sabihin na ang ganda ng friendship na to. Baka meant to be, Pero ako ang daming pwedeng pag-usapan dun sa mga nasabi nyo initially. Yung, socio-emotional learning. Siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, kahit ako, hindi pa yan ganun ka liwanag sa akin. Ngayon ko pa lang siya natututuhan din. And salamat nga sa AHA rin, doon ko rin yan narinig at mas naiintindihan. Pero siguro sa mga nakikinig nga parang siguro yung lawak at yung lalim nung trabaho ng isang guro sa Pilipinas ay sana through this episode and through this pwedeng sub-show ay mas maintindihan natin yung trabaho rin ng guro kasi ang daling isipin na magtuturo ka lang and then may makikinig lang. Pag uwi, mataas na grades. Pagka graduate, maganda na buhay. 'Di ba? Pero ang dami nangyayari sa loob. Ang dami nangyayari literal sa loob ng classroom at sa loob ng bata. Na sinasabi niyo nga maganda na
ang dami nating iniisip na mga plano, curriculums, mga batas, how to improve our education in the Philippines. Pero, iba kapag nandun ka at ikaw yung humarap sa bata, ikaw yung araw-araw na kumakausap sa kanila, may babad sa karanasan nila para mas maintindihan sila. Kaya nga, sa akin, tama rin si Jayton na hindi yan either or eh. Tama na merong macro na ginagawang mga initiatives to improve yung education. Pero, napakahalaga din nung mga araw-araw na nandun na merong karanasan labas sa datos, no? Na hindi nakikita sa papel, sa report, pero nararamdaman at nauunawaan through interaction talaga, and nabibuild na relationship, no, sa mga estudyante, sa mga nanay, sa mga iba pang guro. So, ayun, sa akin lang, yun na parang yung role nyong dalawa, kakaiba no? Parang frontliner, no? Parang kayo mismo yung humaharap. Pero, at the same time, yun nga no? Parang ikakabit ko siya doon sa binanggit kanina ni Teach Shabs and ni Jayton na guro sa isang public school classroom. And then si Jayton meron siyang organization. Pero papaano pa kayo? Kasi gets na yung babad kayo doon. Pero papaano nyo naman yun? Ngayon na marami na kayong bit-bit na karanasan doon, saan nyo naman dinadala yon? Gets ba? Parang pagkatas yung mas maintindihan sila. Ano yung mga ginagawa nyo? And siguro itatawid ko na nga, parte ba itong pag-aaral mo, Teach Shab, sa attempt mo rin to do something understand. Do something. Actually, bago nga yun, habang nagsasalita ka, tapos binabanggit mo actually, dinidescribe mo kasi kanina yung pagtuturo at ang ganda ng description mo. Gusto ko lang din, ngayon ko lang naisip, Teacher's Month nga pala. At this is the perfect time to acknowledge all of the teachers in our lives. Kasi hindi naman kailangan may lisensya kang magturo para maging isang teacher sa buhay ng isang tao, diba? So parang this month is a celebration of parang any kind of teacher that we had in our lives, diba? So, batiin lang din natin yung mga teachers natin ng Happy Teachers Month. Happy Teachers Month. Ito yung buwan na pwede nating balikan at sariwain ang meaning behind a teacher, diba? And in our lives, marami tayong iba-ibang klaseng teacher. So, habang sinasabi mo nga na marami kaming napulot sa karanasan namin kasi at the end of the day, our parents, our students, they're also our teachers eh. At anong ginagawa namin, parang ibabalik mo rin din yun sa kanila. So para siyang cycle ng pagtuturo. Tinuturuan nila kaming maging magaling na teacher at mabuting tao. At in the end, because we are better teachers, we are better people, na ibabalik namin yun when we serve them, our learners, diba? So, tama ka, babalikan ko yung question mo na ito ba yung isa sa dahilan bakit gusto mong umalis. Naalala ko, naisip ko to na pag nagpupunta ng ibang bansa at nakikita mo yung ganda ng ibang bansa, yung parang ang ayos ng sistema nila, ang sarap mainggit. Pero anong sukatan ng pagmamahal mo sa bayan kapag nakita mo itong magagandang bagay na to, pero mas excited ka pang umuwi para mangyari siya dito. Para makita mong mangyari siya dito. Parang may opportunity na, paano kung gawin natin to? Paano kung trabahuhin natin to? Nakakuha ko ng isang idea nung nag-aral ako sa Australia na sa school nila, talagang bumisita ako ng mga schools kasi gusto kong makita parang benchmarking. Ano yung magaganda nilang ginawa? Meron silang well-being coordinator. Wow! Meron ba tayo rin? Wala tayong guidance teachers nga eh. Pero sila, nagro-rotate ng mga teachers para maging well-being coordinators. Kasi kailangan alagaan ang sarili bukod sa, pag-aaral lang. Tapos naisip ko, excited akong bumalik kasi paano kung gawin namin to sa school? So, yung mga ganun ba, if you look at the word pasalubong, ang pasa, di ba, pagbibigay, pagpapasa, lubong is world pala. In Ilocano ata, tama ba? Pero i-correct nyo na lang po ako kung mali, no? Para lubong, so, pagpasa, galing sa mundo.
Kaya pala tayo nagpapasalubong. Kasi pag umaalis tayo, ano yung binaon natin mula sa mundo, ibabalik natin sa kung saan tayo nanggaling. At pakiramdam ko, ganun ko tinitignan yung 2 taon ng pag-aaral. Ano ba ang mapupulot ko dito, 'di ba? Ano ang pwede kong makita na pwede nating baunin at siguro baguhin pag-uwi mo. Yun. Ang ganda kasi, yan mismo ang ginawa ni Alice Guo. Ano? Lumabas siya ng bansa, pumunta ng Indonesia. Go, go, go talaga siya. Tinignan ng ganda ng ibang bansa. At bumalik. At bumalik ng Pilipinas. Pinili niya. Kita nyo naman ang tamis ng kanyang mga ngiti. Marami siyang pasalubong sa atin. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao nagpapaselfie sa kanya. Talaga, dahil sa talaga. Ganyan, mga pasalubong niya. At mga pasabog niya, no? Oo. Pero ikaw, Jayton, anong thoughts mo dun sa sinabi niya, Teach Shabs? Yung pag-alis, no? At kasi sa akin naman, kahit na umalis si Sab at yung mga teacher, at marami akong nakakausap lately na OFW na teacher, kung umalis ka naman, hindi naman ibig sabihin humihinto yung pagiging Pilipino mo eh. Or hindi mo na mahal ang bansa Hindi mo na mahal. Totoo. Umalis sila at yung karamihan nga ng mga umalis, mahal pa rin naman yung mga taong naiwan at may nababalik rin, 'di ba? May suporta na babalik. At yung question kasi na kung ikaw ay babalik pa at magserbisyo, may privilege din yun eh. Depende kung anong part ng buhay mo, 'di ba? Kaya lagi kong iniisip minsan, ako I'm in yung narinig ko recently sa isang talk. I'm in awe na nagagawa namin to. Na nakaserbisyo kami sa bayan. Na nakalabas ka, nakaturo ka, nakabalik. At madalas, in-overcomplicate natin yung service sa bayan. Na kailangan pag nangyari to, kailangan magbago yung sistema. Kailangan pag magsiservisyo ako, kailangan lahat ng elements nandito. Para naman yung sakripisyo ko, may mumumula, may mabubuo. Pero madalas yung choice lang na yon na kung pwede ka ba magserbisyo, privilege na yun eh. Na makasama mo yung isang bata. Kanina may nakasama akong bata. Hindi ko pwede i-share, no? But may nangyaring masama sa kanya. On her worst day of her life, parang kilig na kilig ako nandun ako. Na sa lahat ng mga taong pwedeng matawagan, ako yung natawagan. At yan yung privilege na hindi natin na pag-uusapan at siguro pag pinagsama-sama mo yung mga teacher lahat, hindi nila sasabihin yung pagtuturo yung rason kung ba't sila nagsistay eh. Pero the fact na they can make these children feel seen, heard, at recently narinig ko, cherished. Ang ganda nun. Ang ganda ng word na cherish. Oo. Saka they can name the students yeah. na this is why I stayed, this student. You can name the problem. Ako, I can name all the students from my first 3 batches. Kung saan sila, mukha nila, pag pinadrawing mo. And you never forget eh. But, siguro because of the system, you can name more kids who failed or did badly. And that takes a toll on yourself and your heart. And then you suddenly think na, well, parang wala naman tong ginagawa ko or wala namang pinagmumulan. And siguro that's something that I'd like to plug rin yung ginagawa ni Sab, yung Kapit Guro, holding spaces for teachers to talk. Baka you can talk about that. That's why there needs to be not only interventions for children, but interventions for teachers. Dahil sa dami ng roles at sa dami ng storya na linalagay nila sa puso nila. Actually, napaalala ni Jayton at baka ma-misinterpret nga yung sinabi natin kanina, no? Na kailangan mong bumalik palagi sa bansa. Or baka ma-misinterpret as hindi mo na mahal ang bansa mo kapag ikaw ay nagtrabaho. Tama si Jayton, hindi ganoon. Maraming teachers ngayon ang umaalis. It's really becoming a problem kasi the fact na natatanggap sila sa ibang bansa, ibig sabihin, ito yung magagaling nating teachers, di ba? Pero hindi mo rin kasi mapigilan dahil meron naman talagang kanya-kanyang bit-bit na kwento, no? Ang lagi ko ngang sinasabi pag nagmi-meet kami ng isang kaibigan na magpapaalam na aalis na at teacher din siya, ang sinasabi ko, wala naman talagang pantapat ang Pilipinas sa pwede mong makuha doon. Isang taon, bayad mo na utang ng pamilya mo, di ba? Isang taon, ulit, napatayo mo na sila ng bahay. Parang pamilya talaga eh, di ba? At yun pa rin naman yung ambag mo sa bansa mo. If you make
your family's life better, they're Filipino families pa rin. In a way, you're contributing, di ba? Yung that makes the decision, if you have a decision to stay, kasi yung mga aalis, wala nang decision yun, there's no option eh. Na yung mga teachers na aalis, pag kinausap mo sila, gusto nila talaga magturo sa Pilipinas. Pero dahil sa situation sa family, dahil ito na nga, it's an offer I cannot refuse, there is heartbreak when they leave. Hindi katulad ng yung mga ibang nakikilala ko na talagang yun yung goal. Napakaalis lang. Yung karamihan na nakikilala kong teacher are forced to leave. So, ako, if you are a teacher and you can stay, my God, what a privilege it is. It's still a privilege. Yes. Totoo yun. Na kaya mo pa kasi hindi kailangan ng pamilya mo, na hindi mo kailangan isipin. Di ba yun din sinasabi natin Mismo. na ang swerte natin kasi na we are allowed to do this kasi we don't have to think of our families as much. And nagpapasalamat tayo dun. So akin, balik naman dun ay dahil nabibiyayaan ka ng ganung pribilehiyo, gamitin mo siya ng tama. At gamitin mo siya ng alam mo yun, ng san mas magiging may kabuluhan ang privilege na ito. Parang iba din, magkaroon ng ganung privilege. At diba? buwas mo na, diba? Pagmigay ka, magmahal ka, umaapaw, magtumulong ka, isagad mo na. At madalas yung nag-worry ako on the NGO side, worried kasi tayo na kapag tinulungan kita, ibig sabihin nun, pag tinulungan kita, baka hihingi ka ng tulong lagi. So, kailangan kong i-measure yung tulong ko sa'yo. Pero, ako naman, sa experience ko, in that particular moment, that person needs you to be 1,000% there for them. And in the future, if you cannot, you can say no. And people are worried kasi that, in the future, makano pa ba ako? Yes, you can say no. But do not be afraid to give your 1,000%. Pag dumating yung privilege of somebody, for whatever reason, is asking for something that you can give. Ang ganda nun. At saka ang ganda lang nung perspective na sinabi ni Jayton na pribilehiyo ang pagsisilbi. No? Na ang tingin kasi nga ng karamihan siguro kapag nag-serve ka ay wow, sacrifice, no? Pero minsan may pagkakataon kang makapag-serve ay biyaya, no? Dahil yung iba nga hindi makuhang makatulong sa iba kung yung una nilang iniisip ay yung next nilang kakainin. 'Di ba? Kaya kung ikaw meron kang pagkakataong tumulong, ang ganda ring ikabit sa huli niyang sinabi na yun nga no? Parang napag-usapan din natin to Jayton, no? Parang yung paggawa ng mabuti. Minsan, nagigilty pa tayo, or parang pinipigilan natin yung sarili natin dahil, yun nga, pakiramdam natin pwedeng hingan tayo ulit, o kaya abusuhin. Siguro, yung iba naman talagang may ganong karanasan. Pero, ang ganda ring perspective na hanggat kung may pagkakataong dumating sa'yo na may humingi ng tulong at capable ka of helping, sana ibigay mo yung mabibigay mo. And kung dumating yung panahon na may humingi ng tulong sa'yo at walang-wala ka rin, huwag ka rin mahiyang magsabi ng hindi mo kaya. Yun nga yung sasabihin ko sana kasi ang buhay naman talaga hindi black and ito yung maganda sa buhay na kasi ang dami talagang pwedeng perspective. So may on one side na it's a privilege to serve, pero alam mo natutuhan ko sa public school na walang monopoly ng service Na kahit yung mga pinakamahihirap kong estudyante kayang magbigay, kayang tumulong. Ang galing nung human kindness and compassion, and kasi ang service is a response based on your kindness and your compassion and your empathy. 'Di ba? Nauna yung values mo kaya ka nag-respond, and that's why it's called service. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin na kaya natin kasi may privilege tayo, hindi din siya kaya ng mga taong walang-wala sa buhay. Minsan, sobra akong impressed na sila pa yung mas generous. Totoo yun. Mas takot magbigay yung mga mas kaya. Kasi yung mga mas kaya takot mawalan. Pero ito, yung walang-wala, alam nila yung pakiramdam ng wala. Yun yung laging sinasabi sa akin ng mga magulang na tumutulong pa sa ibang magulang. Kasi alam ko kung ano yung pakiramdam ng wala So, dahil alam ko yun at nangyari siya sa kapitbahay ko, nung wala yung kapitbahay ko, andun ako. Kahit wala akong mabigay. Para ko, wow! May isa na nanay,
nag-ampon pa siya ng estudyante namin kasi nahuli yung magulang, ganyan-ganyan. Ang dami na niyang anak ha. Pero nung naghahanap kami, sino kayang pwede munang mag-take in ng mga bata? Siya, walang second thoughts. Generosity, kindness, compassion, walang monopoly nun, mayaman, mahirap. Kahit sino pwedeng gawin yun. It's also in our DNA, it seems, sa bilang Pilipino. At hindi ko rin, tama yung sinabi mo, pag magtanong ko ng isang daang Atenista, Lasalista, kung kukunin mo tong batang to. Wala yan eh. Pero pag pumunta ako sa Tondo, isang street sa Tondo, mag-aagawan yan na kukunin. Kasi merong sense of, may idea na kung wala na akong mabibigay, yung sarili ko na lang, yung mabibigay ko. At yan ay mabibigay ko na buong buo, na walang hinihingi. And ako kaya ako nandito pa din na yung center namin nabubuo lang sa kindness ng mga tinutulungan namin, na tinutulungan hindi lang yung sarili nila muna, na napakalaking bagay yun. Pero nakatulong pa ng iba. Over and over yan sa schools. Diba? Naalala ko yung isang kwento nung bata na sinamahan ko lang naman. Parang feeling ko wala nga akong ginawa, sinamahan ko lang talaga siya. Tapos sabi ko, ang tapang-tapang mo. Nung niyakap ko siya, parang ang bulong niya, ang binulungan lang niya ako, sabi niya, "Ma'am, matapang ako kasi nandito ka." Sa loob ko, wala nga akong ginawa As in, sinamahan ko lang siya. Pero yun pala, presence, showing up, it matters. Diba? Hindi pala kailangan expensive yung pagtulong. Pagiging andun para sa kapwa. Yung recently, may nangyari rin sa akin na yung nangyari naman nung tinulungan namin, dahil inabuso, parang hindi siya tinulungan ng mga dapat tutulong sa kanya. Nag-usap kami ng gabi, tapos galit na galit siya, naiwanan mo lang naman ako, katulad ng nangyari. At wala, paano naman kita pagkakatiwalaan? At yung bilib na bilib ako sa public school teacher, and this story mirrors most of the teacher stories I know. Sabi ko lang kasi, yung narinig ko lang sa public school teacher to, na kung bukas, kung ngayon, kailangan mo maging ganito, okay lang, nandito ako para sa'yo. Bukas, nandito pa rin ako para sa'yo. At the day after that, Kasi mag-aano ka talaga eh. Hindi ka naman yung tinutulungan mo, hindi naman laging maging thank you yan eh. Babalik yan, minsan magagalit, minsan madedepress. At yung importanteng malaman, yung sinasabi ni Teach, is yung presence mo na consistent, na nandito ka, kung ano ka pa man, tatanggapin kita, mamahalin kita. Pero yung presence din na empowering, na hindi mo gagawin to para sa kanya. Kasi siya pa rin talagang kailangan magdala. Siguro parang ang pinaka-example na naisip ko dito, to be specific, no? Kasi, di ba may mga bata, dumadaan sa anxiety attacks, ganyan, uso na ngayon. Nalala ko may isa akong estudyante na may kailangan kami pag-usapan na importante talaga. Pero every time i-bring up mo, parang ina-anxiety at asin literal na, "Ma'am, wait lang po ina-anxiety attack po ako." Pero, kasi paano ibig sabihin ng empowering? Dahil social-emotional learning ang ating training, ang sabi ko lang sa bata ay, ayusin mo yung sarili mo, pakalmahin mo yung sarili mo, hinga ka ng malalim, hindi kita iiwanan, dito lang ako, pero pagkatapos mong kumalma, pag-uusapan pa rin natin to. Hindi mo siya papalagpasin. Kasi minsan yun yung question ng mga how do I deal with a kid na, kasi pwede mo i-baby Hindi yun empowering. Ako na, sige, wag na natin pag-usapan. Kasi siya so, magpapaligoy-ligoy ka na lang, di ba? But if you avoid it, hindi mo siya na-empower. Pero it matters, ano yung importante dun sa sinabi, na nandito ka lang habang inaayos yung sarili niya. At pag okay na siya, babalikan natin to kasi importante pa rin itong pag-usapan. So yung pagtulong na, I won't do this for you. Naniniwala kasi akong kaya mo. But I'll be here as you do it, even though you're not okay, until maging okay ka. Naniniwala ka rin siguro na at a certain point, pag nakita mo yung tao na yun, napakahalaga na to, nakita mo siya hindi bilang kawawa, nakita mo siya na yung galing, yung talino, yung lakas, nasa kanya lang. Correct. Na yung ginagawa mo lang talaga ay hintayin para makilala niya sarili niya, mapatibay loob niya, diba? And most of the time, yun yung confusing Kasi, katulad ng sinabi ni Sab, pag may ganong situation, feeling ng mga tao kailangan may technical
expertise ka, ganun. Which you need naman also. But in most cases, you need someone to sit down with you to remind you na, huy, buo ka pa rin. Kung ano man nangyari sa'yo, hindi ibig sabihin na itong nangyari sa'yo ay maging buong buhay mo. Ito nangyari sa'yo ay parte ng buhay mo, pero hindi yan kung sino ka. Ang lagi kong ang tinuro sa akin ng mga estudyante ko, huwag kang magturo sa awa, magturo ka sa tiwala. Magkaiba siya Ano Ganda yung kasi ang T-shirt na yan. T-shirt na yan. paano Nasa nga na yung may ating bell? Yung tunog-tuko yung bell. Tuko yan. Tuko-tuko. Tuko yan. Turo-turo Yan, kasi tayo. yung show, hindi Umusog tuko-tuko. yung iyak ng mga tao. Ang ganda na Naging t-shirt kasi yan ang ating i-t-shirt na yan sound. Sige. Pero, tuloy mo. Balik ka sa Balik tayo dun sa kwento. Pero nung first year of teaching ko pa lang, tinuro na yun ng mga estudyante ko. Kasi ang pinaka-favorite part ko ng day, nung first year of teaching, ay yung pag naglalakad kami pa uwi. Kasi marami akong estudyante, walang perang pangpamasahe. So nakikita ko sila maglalakad, sabay ako. Pero yung favorite moment ko kasi, sa mga pagkakataong yun, ako yung student, sila yung teacher, di ba? So, magno-notes ako tungkol sa buhay nila. Pag nagkukwento sila, kahit gaano ka parang nakakaawa, walang bakas ng awa yung pagkukwento. Pinapakilala lang talaga nila ang sarili niya. Parang, Ma'am Sab, nakatikim ka na ba nung kanin na hinaluan ng langis at nilagay ng asin? Masarap po yun. At pag may onti kaming pera, maglalagay kaming chichira, yun ay ulam namin. Yung ganong excitement na, Ma'am, nakatikim ka na ba? Ma'am, nakita mo tong sapatos ko, pinag-ipunan ko po to, 300 pesos lang to sa Evergotesco. Yung ganyan kasi parang hindi daw siya humingi sa magulang niya ng pera, ganyan. Yung favorite kong part ng kwento, si Carla tsaka si Jason, tumakbo sila kasi ang dami na namin para kaming nagpo-prosesyon, ganyan. Tatakbo sila sa tabi ko, tapos, Ma'am, malapit na magpasko. Sabi niya, Ma'am, meron na kaming Christmas tree. Sabi ko, akala ko wala kayong perang pambili. Sabi, Ma'am, nakakuha kami ng sirang payong, itinayo namin, tapos kumuha kami ng mga styro, pininturahan namin, may Christmas tree na kami. Parang, ikaw ba, Ali, maiisip mo bang gumawa ng Christmas tree from broken umbrellas? Hindi. Tapos, habang nakikinig ako, na-realize ko, pag naawa ako sa mga estudyante ko at nagturo ko mula sa awa, baka sa akin pa nila matutuhan maawa sa sarili nila. Awa, nagpo-put down mas mababa, di ba? Pag nakuha nila yung awa, ibababa din nila sa inyo, kawawa naman pala ako, kawawa naman kami yung Christmas tree namin, ganito lang. Ang ganda kaya yun ang ginawa niyang Christmas tree. So, iniisip ko, yung creativity, strength yun ng bata. Parang, pwede ako magtiwala dun sa strength niya. So, pwede akong manggaling pag nagturo ko, ano bang galing ng mga batang ito, kahit gano'n sila kahirap, yun yung palabasin natin. So, kasi ang dangerous magturo sa awa. Binababa natin yung standard kasi naawa tayo. Pinapasa na lang natin kasi naawa tayo. Pero kung gagawin natin yun, anong nangyari dun sa education na sanang dapat makuha talaga ng bata? Naawa ka na lang diba? There's a part of your story that I think is important. Kasi yung gumawa ng payong, hindi lang bata yan, pamilya yan Totoo. So, minamahal yung mga batang. So, minsan kasi inisip natin itong mga pamilya, lagi ko narinig pag mga conferences, yung mga parents kasi hindi nag-ano. Pero yan, diba? Para gawin pa yung Christmas tree, naisip ng isang magulang, I want to give the best with what we have. I want them a good Christmas. I'll have a diba? good Christmas. Naalala ko yung isang estudyante namin nung pandemic. Sabi niya, gusto kong mapuntang park. Yung ginawa ng tatay, naglagay ng parang naglagay ng butas sa bubong at linabas yung saranggola. At yun, nagsasaranggola sila sa taas. So, ako, pag nagre-relate tayo na lahat ng mga magulang ng mga public school students natin, gusto rin yung gusto natin para sa ating mga anak. Gusto nilang maging masaya, gusto nilang matuto. Ako, hindi ka talaga maawa. At kung wala mga magulang, may nagmamahal dyan. At minsan kailangan mong ipaalala na kasama ako dyan sa nagmamahal sa'yo. At saka minsan sa'yo kailangan manggaling yung tiwala. Kasi minsan hindi siya nakikita ng bata sa sarili niya. So ikaw magsasabi ng, hindi nga alam mo bang creative yung ginawa mo? Alam mo ba na hindi yan maiisip ng karaniwang tao? Mag-gauge niya sa reaction mo Kung ikaw nagsabi, ay, ganon. So kailangan mo talagang diba? Kasi totoo naman,
grabe yung love nun na para gawing Christmas tree. I'm sure may decoration pa yan, diba? Ang ganda nung magturo hindi mula sa awa kundi sa tiwala, no? T-shirt na yan. pero actually bago mo i-share yung story na yan, Teach Sabs, magbabat in na ako at gusto kong sabihin yung sinasabi ni Jayton na yung empowering nga ay parang nanggagaling talaga sa tiwala. Kasi parang naniniwala ka sa kanya na may kakayahan siya na matuto at hindi nanggagaling sa posisyon niya na ako kaya ko, ikaw hindi mo kaya 'di ba? Pero ang ganda lang nung magkaroon ng ganyang lente, no, na again hindi tingin ko konteksto to ng kayong dalawa as mga guro, teachers, pero very applicable to everyone na araw-araw naman tayo nakikitungo sa iba't ibang tao. And kung may ganyan lang tayong lente, no, na hindi coming from a place of negative side of privilege na parang Nakawa ka kasi. Kawawa ka naman. Sige, ito na lang. Parang akala mo, parang mas sarili mo yung iniisip mo pag para hindi ka uuwi na hindi ka guilty. Yung guilt. No? Pero sa totoo lang, natulungan mo ba talaga yung tao? Or parang tinulungan mo lang yung sarili mo na hindi ka mag-guilty at makatulog ka sa gabi. Natulungan ko naman 'Di ba? Yung worst day nga nila na humingi sila ng tulong sa'yo. Sa akin, sobrang tapang nun na naisip nila na humingi ng tulong at mas lala na kung wala ka sa pamilya. Ibig sabihin, may dyan yung tao na yan na nagpakumbaba siya. Nagpakumbaba. At gusto niya, hindi lang niya alam kung paano, pero tinutulungan na niya yung sarili niya para humingi ng tulong. Alam naman natin lahat, diba? Kapag tayo nasa worst. Ang hirap humingi ng tulong para sa akin. Kasi nahiya ka, iniisip mo mukhang kawawang-kawawa ka. Ikaw rin maawa ka rin sa sarili mo. Pero when they reach out, napakalaking bagay nun. And most of the time, yung reason kung ba't nagkagulo ng pandemic is because most children would reach out to their teachers. Parang, kasi syempre, kailangan mo balansehin yung urgency, di ba? Kasi minsan pag naawa ka, gagawin mo na lang yung para sa, ako na gagawa niyan. So, hindi siya empowering. Pero may mga pagkakataon na minsan, pag urgent, kailangan mong gawin So, alam mo yun yung medyo, Fine line. medyo mahirap din siyang timbangin paminsan, no? Pero sana nga, huwag kalimutan yung lente ng, huwag naman ikaw yung gumawa ng lahat, di ba? Sa mga pagkakataon na kaya, dapat sila, kasi at the end of the day, hindi ka forever sa isang community organizer kasi ako bago ako maging teacher So isang community, kailangan isipin mo, aalis ka rin hindi ikaw yung forever na doon. At ang pinaka magsosolve ng problema nila ay sila din talaga. Yung ganun. Parang yung culture of dependency, yun yung tinatry natin hindi mangyari para nakakapagtulungan pero naangat din yung isa't isa. Yung lang siguro, yung sa it's different schools of thought. Yung sa school of thought kasi na pag-alis at pagbalik, no. Honestly, madalang lang akong makita na nakaalis na transfer yung skills or what. Minsan meron, but I think one of the fine line that we have to all kind of really think about, no, is that si Sab got to these ideas, these best practices over time So parang everyone, if they practice kindness, compassion, they practice empathy, over time you kind of create your own playbook So what works para sa amin might not work para sa nanay sa Zamboanga, Sibugay. Yun yung natututunan namin ngayon. So ang hirap din minsan kadalasan pagkatapos ng mga forums na ganito, tinatanong nila kung paano. Tapos parang inisip ko, parang kailangan mo siyang i-practicean ikaw muna kung paano. Kasi ano yung mga fine line na yun? Ano yung boundaries mo? Ano yung It's a process Basta hindi lang tayo takot matuto.
Kasi alam mo yung nakakalungkot, diba? Sa PISA results pa lang natin, isa tayo sa bansang mababa ang growth mindset. Ano bang growth mindset, diba? Ang growth mindset yung iniisip mo na laging pwedeng matuto pa yung utak mo. May space pa yan for growth and development. So, sinasabi nga nila, kahit gaano kakatanda, basta may growth mindset ka, pwede kang matuto. Versus a fixed mindset na parang, eto lang kasi yung kaya kong gawin eh. Pinanganak talaga ako, hindi ko magaling sa math. So, feeling mo yung brain mo fixed na. Pero sabi nga ng PISA, mababa tayo sa growth mindset. Nakakalungkot yun Kasi may factor doon yung paano ka natututo. Kailangan magkamali ka pa minsan eh. So pag may growth mindset ka, tinitignan mo yung pagkakamali mo bilang isang pagkakataon para matuto. Alam ko na. Kasi nagkamali ako eh. So susunod mong gagawin, mas marunong ka na. Pero may mga bata na nagkamali ako, ayoko na, hindi ako magaling dyan eh. At minsan ganun yung attitude natin, di ba, sa buhay. Ayoko nang pasukan kasi baka magkamali. Wala pa nga pagkakamali, takot ka na eh. Ni subukan man lang kasi growth mindset nga, parang, paano kung sinubukan mo? Paano kung nag-work? Diba? Parang, at kung magkamali ka man, hindi ba okay yon? Kasi you get to be better. O even in love, ganun, di ba? Parang minsan nagkakamali ka sa buhay. Teka. No, hindi. Bakit ko ito sinasabi? Bakit ko ito sinasabi? Kasi Labas yung mga notebooks nyo, guys. Labas nyo. ang growth mindset daw, hindi siya Hindi naman tayo evenly prepared. distributed sa buhay mo. May mga ibang aspeto ng buhay mo na may growth mindset ka. Kuwari sa pag-aaral, ganun yung attitude mo. Sa trabaho, may growth mindset ka. Sige, okay lang magkawin. Pagdating sa personal life, pwedeng wala kang growth mindset. Pagdating sa relationships. So, magandang reflection sa ating mga listeners kung saang bagay o saang aspeto ng buhay nyo may growth mindset kayo or saan wala. Diba? Ang galing na. Naitawid pa ni Teacher na teacher nga. Naitawid pa eh. Nabibigla ka eh. Naglabas na ng notebook yung mga listeners. Nakakatawa yung inayos yung mga microphone. Ano ba? Nawala kami sa No. Nawala kami sa train of thought namin eh. Kasi biglang may... Hindi, yun talaga yung point. Yung point. Pero... Ba't mo naisip yung love, Steve? Dahil protection ng buhay natin at mission. Alright. Hindi lang sa pagtuturo, hindi lang sa profesyon, pero kumbaga having that growth mindset as a person, no? Yeah. Mga personal natin. Yun. Dapat hindi natin pinapabayaan. I have not Correct. met the right man yet. Diba? Ganyan sa growth mindset eh. Oo, yet. Yet. Or hindi pa. Yung pa. Hindi ko important. pa Oo. nakikilala ang para sa akin. Oo. Yung mga naghihintay, di ba? Or naghahanap. Diba? Ganda. Gusto ba natin pag-usapan ito? Kasi parang... Kape-kape muna. Kape-kape. Guys. So, pero ako gusto ko talaga yung yung keyword na tapang muna. Yung tapang. Uy, may pa naman sa loob ng tapang. Pero yung tapang, kanina sabi ni Jayton. So, kanina, from mula awa, dapat may lente tayo na tignan siya as tiwala. And minsan yung tulong, ay pwede natin tignan bilang tapang. No? Ang ganda nun yung paghingi. Kasi pinag-uusapan natin yung pagturo at saka pagtulong sa iba. No? Pero pag ikaw naman yung humihingi ng tulong, ang ganda rin na mindset doon, Jayton, na minsan hindi yun kahinaan eh. Pero lakas pa yun at tapang to be able to seek help from others. Kasi alam mo sa sarili mo na siguro ginawa mo yung mga kaya mo, pero may mga bagay na kailangan mo ng tulong and matapang kang humingi ng tulong sa iba. And meron kang parang understanding o pag-unawa sa sarili mong kapasidad din. Siyempre again, hindi naman ito absolute na parang every time, lahat ng mga hingi ng tulong ay matatapang. Pero parang may ganung may ganung angulo lang. And yun nga, yung isa namang side ng tapang na sinasabi nyo, no, na parang ano nga ba yung isa? So yung isa ay yung paghingi ng tulong bilang tapang. Pero tinawid mo siya to ibang kind of tapang, Teach Shabs na umibig. Ito, iba. Sorry. Iba din yun. Hindi na, na matuto. Yung tapang na matuto sa pagkakamali. Yun yung binanggit natin kanina. Ayun, tapang na matuto sa mga pagkakamali sa buhay at pag-ibig. Wala na akong narinig na iba eh. Nabili ba kayo? Naiba na yung wiring namin. Yung kasi, actually, pinag-isipan
ko rin yan recently. Parang, pag feeling ko, kapag nagtuturo ka, at akong tagal ko nang di nagtuturo, I'm just doing it through the org na nagtuturo talaga. Gusto nga bumalik eh. Yung puso mo talaga nag-expand eh. And parang, sinasabi ng karamihan ng mga tao, diba? Wala akong bandwidth. Yun yung rininig ko lagi sa mga Gen Z, wala akong bandwidth. Ginugol ko pa. Kung ano yung ibig sabihin nun. So, wala akong bandwidth, sorry, or sa corporate. Pero, yung sa, kasi your heart is, every school year expands to let, 200 people in? Every school year yon. So, yung capacity mo to love, to listen, to hold space, sobrang laki kong guro ka. At feeling ko, nagiging may epekto rin yun sa buhay mo. Kasi ako, feeling ko, kung wala yung AHA, kung wala yung mata ko tulad ni Sab, ni Ali, I won't be loving eh. Kasi if your work is loving every day, diba? Ako, sobrang swerte ng mamahalin natin. Kasi we've already learned how to, every day you practice it eh. You love someone who you don't expect anything in return. You practice kindness, you practice holding space. Pero minsan nakakapagod, di ba? Nakakapagod. Minsan pinili mo naman talaga, pero pag napapagod ka na, parang pinipilit ka na lang. Isang letra lang pagitan ng pinili at pinilit. Ay, naku. Di ba? Parang ang sinasabi ko nga lagi. Isang letra lang yung pinili at pinilit. Oo, kaya minsan nakakalito. Pinili mo naman talaga, pero pag nahihirapan ka na, pag may cruise na, may letter T, pinilit ka na lang. T-shirt na yan. Grabe, may krus kang pinasan kasi pag pinilit. May diba? sensor ba to? Kasi magpapangalan na ba tayo? Hindi, pero again, in life and in love. Ang light lang ng Diba? sa akin, ba't may ganun ka? Kasi kailangan dose of reality tayo, kape-kape, di ba? Parang may bitterness naman talaga ang buhay. Kailangan i-connect Pero sa ito seryosong tanong to sa inyong dalawa. Kasi yun nasabi ni Teach Jayton, feeling ko yung mga guro, yung mga nagtuturo na profesyon ng pagtuturo din. Baka nga, isa sila sa may mga pinaka malalaking puso. Dahil marami kayong minamahal sa mga estudyante nyo. Pero yun, parang yung, rin to parang connected din siya sa binabanggit nyo kanina na growth mindset na dapat hindi lang sa isang aspekto ng buhay mo pero pati sa personal nyo. Parang naramdaman nyo ba na sa sa profession na pinili nyo, sa mission nyo bilang mga guro, ay sumisikip yung puso nyo dahil sa dami ng tao, mga estudyante na kailangan yung isa puso, na pakiramdam nyo minsan nakakalimutan yung bigyan ng pwesto yung sarili nyo or mga mahal nyo sa buhay. I think ang space for love is infinite. Hindi naman siya yung naubos ko na yung parang ito lang yung container ng love ko, naubos ko na kasi siya, wala nang space. I think it's infinite. Ang mahirap lang kasi kapag mabigat or kapag nakakalimutan mo na ikaw mismo ay infinite. Parang parang you have to remind yourself na kaya pa, or ang laging sinasabi nung kasi nagpapa-counseling din ako, lalo na nung pandemic, at hindi tayo dapat nang sabihin yun, di ba? If you want to ask for help, you ask for help. Ang sinasabi ng counselor na parang, minsan pag mabigat ang isang aspeto ng buhay mo, so konektado sa growth mindset, huwag mo naman idama yung ibang aspeto. So kung wari mabigat sa school, bakit pati buhay sa pamilya, dinadamay mo, mabigat na rin. Hindi naman talaga. So, yung mga ganon, huwag mong kalimutan na kasama dun sa kayang kunin ng puso mo ay ang mga biyaya at ang mga grasya na nandyan lang. And when we forget kasi, it feels like there's no space. But if we look at it again, and when we see may biyaya, yun yung lagi tinuturo sa akin ng mentor ko, si Sir Lino. Diba? Na nasa ng biyaya, baka nakalimutan mo. At pag nagpasalamat tayo, ayun, napupuno siya ulit. Diba? Yun, pakiramdam ko, as a teacher, ang lagi kong nasasabi ay mabigat kasi
dinadala mo yung suffering na hindi naman din sa'yo. Pero dahil mahal mo yung mga tao, parang ramdam mo rin yung sakit kahit hindi naman yun sa'yo. Dala mo yung sakit ng mga co-teachers mo, yung kwento ng buhay nila, di ba? Bit-bit mo yun sa puso mo eh. Tapos, sumabigat, pero alam mong hindi sa'yo. At sinasabi din ng counselor ko, dahil ganun, minsan yun yung sakit natin eh. Dinadala mo siya, tas inaangkin mo siya, na parang ikaw yun. Sinasabi niya, you have to learn to manage it and then recognize na it's not yours. Okay lang to share. Kunin mo kasi mabigat nga eh. Di ba when we talk to friends, mabigat siyang pinagdadaanan. Ano yun eh, sinashare niya sa yung load eh. At maganda yun. Pero pag uwi mo sa bahay, you have to point out that this emotion isn't mine. 'Di ba? Para pwede mo siyang ibaba ulit. Yun. So, yung very practical tips naman from counseling, 'di ba? Ako, my heart is broken most of the time. Because of receiving all the worst days, no? And it's in a constant state of parang forming again. At the moment, when I'm with you, it's confusing sometimes kasi binubuksan mo yung puso mo eh. Tas broken yung broken ka rin, 'di ba, at the time. And hindi mo mawala, yung nakatulong, yung katulad ng sinabi ni Sab, yung separation, na kailangan mo talaga gumawa ng activity muna, whether maglakad muna, to remind yourself na hindi ikaw yon, pero hindi ikaw yung magsasolve ng problema nila. At ikaw ay nandyan para sa kanila, pero sila mismo ang kailangan lumaban para sa kanila. So, yun yung medyo, siguro 20 years ko siyang natutunan, na hindi, kung nagmamahal ka, at parang pinag-iisipan ko rin ba, yung tunay ba na pagmamahal ay para baguhin ang buhay mo? Parang hindi rin naman, diba? Yung mahal din na, yung feeling ko rin yung medyo kailangan pag-usapan minsan, yung I love you kasi ng estudyante mo, I love you ng mission. Iba yung I love you ng anak ko, ni Turo. And minsan, you understand that when I thought like the love of my life would be the mission at the start, diba? And obviously it changed over the years. But nung naging tatay ako, na-realize ko na not only are we able to love in different ways, but you're also able to receive love in different ways. So I think, paalala lang siguro sa akin lagi is I am loved and I am may tatakbuhan din po ako kung kailangan ko rin. Hindi lang lagi ako yung tumatakbo para sa iba. Nandun din sila para sa'yo. Oo. Ang ganda. No? And ako, babalikan ko siguro yung isang quote na nabasa ko sa internet. Ang sabi niya, maybe this time, it'll be love and they'll fight. Maybe now they can be more than just friends. Yan. Tsaka pag binalikan talaga natin yung siguro sariwain natin yung she's smiling like the way she used to smile back then. Kasi Sam na lang. Kasi sabi dito, di ba, and it feels so right. Maybe this time, love won't end. Alam mo, kumakanta to. Hindi ko kasi alam yung tono eh. Whenever I see kasi, sabi kasi ni Teach Jobs, love is infinite daw eh. Oo. Kaya feeling ko ang ganda ng mga words of wisdom na napapanood natin sa TikTok ngayon. Magandang panapos, di ba? Magandang panapos. Hey. Hindi, tsaka yung nasa notes ko rin, na habang nagsasalita kayong dalawa. Ang nilagay ko dito, ang swerte ng mga minamahal at mamahalin pa ni Sabs at TJ Tonzulueta. Ba't di kasama si Ali? Ay, nagmamahal din pa. Oo nga, kasama rin. Pero, mas highlight sa inyong dalawa. Din ng mga teachers, happy Teachers Day. Happy Teachers Month. Diba? Yes. Happy Teachers Month. Sa ating, ang ganda. Ang ganda. Sayaw na!
So, yan, ako bilang panapos, ano. Pero yan, yung mga ganyan, nagbabanggit ako ng mga reference. Ginagamit nyo ba yan sa eskwela nyo? Sinasabayan nyo ba yung mga bata sa mga nakikita nila sa internet? So, napasayaw na ba kayo ng maybe this time sa klase nyo? Yung maybe this time, hindi pa. Pero tinuturuan nila, aliw-aliw sila na hindi namin alam at gusto nilang magturo. So, excited, ay, si ma'am gusto ayun. So, sinasama naman. Sinabi ulit ni Sabs doon, hindi pa. Ibig sabihin, sa mga estudyante niya, no. May utang na sayaw si Teach Sabs. Willing naman yan, willing. Diba? Yes. Nagteatro to kaya niya sumayaw, kumanta, umarte. Pwede pang Si TikTok Jayton talaga. nag-DJ. Ay, si Jayton niya, nag-slam poetry pa yan. Oo. Ay, magkaka-slam Makata. poetry event kami dito sa Linya Linya. Oh, go. Soon. Go. Kasama ang The Bashang Kid, sina Leandro Reyes na magagaling na mga spoken word artists. Iimbitahan ko si Jayton na mag-maybe this time slam poetry edition. Kaabang-abang po yan. May mga age limit kaibigan. ata. Nabasyang kids. Papatok ka doon, papatok ka. Papatok ka doon. Pero, speaking of event, nakausap ko rin si Teach Sabs Kiko pagdating sa Kapet Guro. No? Ang ganda rin nung Kapet Guro, word player din talaga si Teach Sabs. So, yan yung ginawa niyang grupo. Hopefully, magamit din natin tong venue ng Linya Linya for yung next event ng Kapet Guro at makapag-collab ang Linya Linya with you and yung teachers na pumupunta. Yes. No? Thank you. Mm-mm. And, ayun, ano pa mangyayari sa inyo? So, si Teach Sabs, magtuturo. Jayton, ikaw, ano pang may mga ganap ka ba in the next few weeks or months? Well, kami ay marami kaming programa. Hopefully, in a province near you, kung nasa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay ka, kung ikaw ay nasa Legazpi, yung AHA kasi iba-iba yung pangalan, kung saan kayo, depende kung ano yung sponsor namin. Pero, we hope to see you. At siguro, interesado ako may nakikinig from Basilan, from Marawi, kung may mga teachers na nakikinig, nagsisimula usually yung center, katulad sa amin ni Sab, no? Teacher to teacher. At lumalaki, gumaganda, gumagaling dahil sa mga teacher. Happy Teachers Month ulit. Yun. Siyempre, follow natin at AHA Learns sa Instagram at saka sa Facebook. Mahanap naman nila. AHA Learning Center. AHA Learning At Center. yung pangalan ko po ay Jayton. J-A-T-O-N. Hindi Haton. Haton. Hindi Jaton. Jaton. Hindi Jaton. Iba-ibang pronunciation yan. Pero ngayon, Jayton. Parang Jason pero may T. Minsan may T rin napasan si Jayton na nata no? Pero Pinilit. Faith daw yun. Faith Cross. pala. Cross. At happy ako na nag-cross ang mga landas namin dito. Ang ganda na. Pro. Ibang level ng pro. Sa Linya Linya Show, pero turo-turo rin. Sa mga hindi pa napapanood siguro yung mga videos ni Teach Sabs sa YouTube na hindi naman siya ang nagpo-post, hindi rin siya ang kumukuha, pero kumakalat. Panoorin nyo pa rin. Pero Teach Sabs, ikaw may anything ka ba to promote? Baka yung Kapit Guro ay sa mga nakikinig na magigiting na teachers natin dyan. Happy Teachers Month sa inyo. And sige, take it away, Teach Sabs. Okay. Actually, balak nating imbitahan ang kahit sinong teacher, klase ng teacher, any level, any kind, any context, na mag-attend po ng Kapet Guro. Ang Kapet Guro ay isang community of teachers formed by teachers with teachers for teachers. So, meron kami mga structured activities para makahinga lang kayo. So, karamihan doon kaya siya Kapet Guro kasi minsan pag nagkakapihan tayo katulad dito, di ba? Ang sarap ng kwentuhan ng kasama ng kapwa guro. Pero Kapit Guro rin kasi alam natin na sa ginagawa natin, ang pinaka nakakaintindi din sa atin ay kapwa guro. So, isa yung venue para magkwentuhan ng mga guro na ibaba muna natin mga sandata natin. Lagi tayo may laban At magpahinga lang at maging vulnerable at mag-open up sa kapwa guro in a safe space. In a safe environment. So, yun yung gusto naming ibigay sa mga teachers. Libre lang po ito. Wala po tong bayad. Mag-o-open kami ng registration kasi soon, dahil ang next session ay September 28. At baka dito nga sa Linya Linya headquarters natin gawin. Oo. Ang kapartner po namin dito ay Ateneo Gokongwei Brothers School of Education and Learning Design. So, yun, grabe, no? Salamat sa Ateneo GB Sealed ba ang pronunciation? Yes. At Father Johnny, baka naman, matagal ka nang hinahanap dito sa Linya Linya Show. At happy rin kami makapartner ng Ateneo GB Sealed ng Linya Linya para sa
shirt din nila. And hopefully, Kapit Guro, magkaroon ng t-shirt. Yes. And ayun, patuloy nating suportahan yung mga ginagawa ni Teach Sabs at saka ni Jayton. At sa mga guro natin, salamat sa sa mga ginagawa nyo. Araw-araw sana may nadampot din kayo dito sa episode namin. And habang nagkukwentuhan kami, ako rin ang napakarami kong natututuhan, no? Kaya yung linya rin namin yan dati, yung natututo habang nagtuturo, no? Yung mga teachers din ay may natututuhan sa pagtuturo nila. At sana tuloy na matuto tayo sa isa't isa dito sa The Linya Linya Show. And happy ako na nagawa natin tong episode na to. And syempre, alam natin, paalis si Teach Sabs, ingat sa biyahe. At sana tuloy itong kwentuhan namin. Kung nagustuhan nyo to, baka gusto nyo i-share, baka gusto nyo mag-subscribe sa Linya Linya Show podcast sa Spotify. At nasa YouTube na rin pala tayo. Lumalabas tayo sa YouTube. May TikTok din ang Linya Linya kung saan kumakalat din ang videos na yan natin. At saka, mamaya-maya, itong makikita nyong logo na to, kukunin na to ng TikTok live sellers natin. Nadadapa pa yung ko pagsabi ko. Pero si Ate Jazz, si Clariza, at si Bernadette, yan ang mga ating TikTok live sellers sa Linya Linya. Sana mag-subscribe kayo, i-follow nyo ang TikTok natin. At marami tayong kalokohan din sa TikTok at meron din tayong live selling dyan. linyalinya.ph, follow nyo kami sa mga ginagawa namin. At syempre, related to education, yan din naman ang isa sa ginagawang ginawang brand ng Linya Linya rin, ang Poddy Rock. So, sana sa space din ng Poddy Rock sa mga naghahanap dyan ng ng school for their kids. Ay, hindi pala school talaga siya. Parang play center, no? At meron din kaming music and art classes dyan. Follow nyo rin yung Poddy Rock Studio sa Instagram and sa Facebook. At ayun! Maraming salamat, Teach Sabs at Jayton. Sabi nga ng kape ninyo, no? Nakalagay dyan. Napapagod, pero lumalaban, si Teach Sabs. At ang tapang mo, Jayton. Maraming salamat sa inyong dalawa. At ingat po tayong lahat. Thank you, Ali. Ingat. Salamat. Alright. Syempre, bago tayo magtapos, biggest shoutout sa ating sponsor, Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Boom!